Nasasalag ni Bram ang mga pag-atake ni Kraugle, gamit ang magic shield nito. Batid ni Grid na kamangha-mangha ang shield ni Bram, siguro mananalo na siya dito. Tinatanong ni Bram kung sino ang daga na ito, parang medyo marami siyang cute talents. Galit na sumisigaw si Grid at sinasabi nito kay Bram na hindi ito ang oras para makipaglaro. Nagmamadali siya, bilisan niya na at gumamit ng magic. Nagbuntong hininga si Bram at sinasabi nito kung ano ang sinasabi niyang magic. Ginamit mo na lahat ang mana mo, pero may paraan pa, kaya ayos lang. Ang isang flames ay dapat sapat na para sa isang dagang tulad niya. Tinulak ni Kraugle si Bram at nagpakawala ito ng crying tiger. Kinakabahan at sa isip-isip ni Grid na isang energy wave na ibinubomba gamit ang rotational force. Nag-a-activate ito kapag itinulak niya ang target gamit ang lahat ng kanyang timbang. Ito ay katulad ng keyburst ni Rigas, gumawa ito ng malakas na pagsabog dahil sa flame ni Bram at tumalsik dito si Bram sa lakas ng impact nito. Sa isip-isip ni Lowell na ito ay assimilation, ngunit kinontra ito ni Kraugle sa huling sandali. At napapatanong ito kung sino sa kanila ang mananalo. Sinasabi ng host ng event na patay na si Kraugle, na wala lahat ng health niya dahil sa flame ni Grid. Tapos na ang final, namatay na rin ang player na si Grid. Parehong mga manlalaro ay namatay, isang papel na manipis na pagkakaiba. Mukhang kailangan nating dumaan sa video para magpasya kung sino ang mananalo. Sa isip-isip ni Kraugle na narinig niya ang tungkol sa chismis na pinatay ng isang white hair na Grid ang first servant ni Yatan. Ngunit hindi niya ito maisip na hindi yun isang kakayahan na limitado sa paghahanap. Nakakuha siya ng hindi kapani-pani walang kakayahan. Sa isip-isip ni Grid na hindi ito sapat kahit may health recovery mula sa spear shot at Elfin Stone's ring. At hindi nag-activate ang Tiramet Strength, sa isip-isip ni Kraugle na mapanganib yun, ngunit ang kanyang kakayahan ay nag-activate ng bahagyang na mas mabilis kaysa sayo. Nadismaya siya sa kanyang sarili sa pag-asang hindi niya siya matatalo. Kinailangan niyang magkompromiso para sa kanyang ina. Ngunit nagpapasalamat siya sa kanya, nagawa niyang alisin ang pasanin sa kanyang mga balikat. Thank you, Grid, sinasabi ng host ng event na isang 0.1 segundo na pagkakaiba. Base sa aming paghuhusga, unang naging 0 ang health ng player na si Grid. Ang nanalo sa finals ay si Kraugle, lumabas ang notification na nagsasabi na nakipaglaban ka sa isang legend at nanalo. Na-reset na ang iyong level sa level 1, pagpapalit sa legendary class, bilang Sword Saint. Sinasabi ng host ng event na isang sandali na pagkakaiba ang nagpasya sa kapalaran ng paligsahan. Maliban dito, nakuha ng Russia ang overall first sa international competition. Sa isip-isip ni Kraugle na ito ay isang mahabang labanan. Nagsisimula na siyang makaramdam ng pagod, ngunit, nagawa niya, ina. Hindi siya makapaniwala, umiiyak at sa isip nito na malapit niya na siyang maramdaman ulit ng totoo. Malapit na siya, sinasabi ng host ng event na ang manlalaro na si Grid ay nagpakita ng isang mahusay na pagganap. Hinamon niya ang Sky at naabot niya ito, pupunta siya sa isang pakpak at sasabihin na ang satisfy ngayon ay may 2 araw. Nagbuntong hininga si Grid at sa isip-isip nito na ano ang pinagsasabi nilang 2 araw. Talo pa rin siya sa huli, mukhang malayo pa siya, ngunit ang distansya ay malinaw na naging tulay. Next time, panalo na siya for sure. Napalingon si Grid kay Kraugle at nakita niya itong umiiyak. Mayabang na sinasabi ni Grid na ibig sabihin siya ay isang kalaban na karapat-dapat na magpaluha sa kanya. Ito ay maganda, lumabas na ang mga player, at sinasabi ng host ng event na malapit nang gaganapin ang panalo at pagsasara ng mga seremonya. Tinatawagan ng lahat ng mga manlalaro, mangyaring lumabas sa stadium. Sinasabi ni Grid kay Lowell na hindi niya akalain na naisipan niyang isama sa kanila si Kraugle kaya gusto niya siyang manalo. Hindi natin siya kailangan, nagulat naman dito si Lowell at napasigaw ito ng ano. Kahit nasira ang plano niya, positive pa rin ang resulta. Pwede natin siyang isali, sinasabi ni Grid na hindi nila magagawang atali ang isang taong naging malakas ng mag-isa. Bukod pa dito, ang layunin ay kailangang nasa harap niya upang malagpasan niya ito. Hindi dapat siya. Gayon din, ang isang greatsword ay hindi magiging kalaw-angin dahil lamang sa hiniram niya ito. Pupunta siya upang malutas ito, kaya mag-enjoy na lang siya sa pagsasara ng seremonya. Tinawag ni Grid si Kraugle at tinatanong nito kung naghahanda ba siya na makuha ang trophy. Balita niya nakatira siya sa Goryeo Inn, magaling siya magsalita ng Korean.
Napalingon naman dito si Kraugle at binati naman siya nito na good job. Sinasabi ni Kraugle na wika ito ng kanyang ina, walang paraan na hindi niya magagawa na hindi ito matutunan. At sa isip-isip nito na mukhang lumapit siya para lumuhad ako at sumama sa overgeared. Ito marahil kung paano gumagana ang psikolohiya ng isang grupong nahuhumaling sa paggalang. Sinasabi ni Grid na maging magkaibigan sila, nagtaka naman dito si Kraugle. Sinasabi ni Grid na nakita niya siya na nahihirapan mag-isa sa kompetisyon, kaya umasa na lang sila sa isa't isa sa tuwing sila ay nangangailangan. Sinasabi ni Kraugle na yun lang ba, dapat may sapat siyang dahilan para mapasali siya sa guild niya. Ito ba ay awa? Mukhang nadismaya si Grid at sinasabi nito na ano ang sinasabi niyang awa. Hindi pwede itong mangyari, pero may pinaalala siya sa kanya. Gustuhin niya man o hindi, kung mananatili siyang mag-isa na nakasara ang kanyang mga pinto, bababa ang bilang ng mga lugar kung saan maaari siyang huminga. At napapatanong ito kung nakaramdam ba siya ng kaginhawaan sa laban nila. Parang pareho silang ayaw ng nakakaistorbo, so, magkita na lang sila from time para masukat nila ang isa't isa. Napapatanong naman ito kung ayos lang sa kanya, sa isip-isip ni Kraugle na iba kasi nung nasa Raiden siya. Siya ay isang taong magaspang ngunit nakaka-relax, minsan medyo absurd, pero confident. Sinabi niya ito sa mabuting pananampalataya, sinasabi ni Kraugle kay Grid na malinaw niyang sinabi na maging magkaibigan sila. Hindi ba siya magsisisi? Nakangiting sinasabi ni Grid na gayunpaman, kung tatawagin niya siya, dapat siyang sumama. Dahil naayos na ang isyu ng nanay niya, isipin niya na parang isang mensahe ng isang kaibigan para magtambay paminsan-minsan. Napangiti si Kraugle at sa isip-isip nito na ang kulit talaga. Pero wag siyang mag-alala, andyan talaga siya kapag kailangan niya siya. Sinasabi ni Kraugle na parang medyo iba yan sa meaning ng pagkakaibigan na meron siya. Nagliliwanag ang mga paligid nila Grid at Kraugle sa flash ng mga kamera sa kanilang paligid. Sinasabi ni Grid na kapag nakabalik na ang nanay niya, dalhin niya siya sa Korea. Hayaan niyang tratuhin niya silang dalawa pagdating nila doon. Nagpapasalamat naman si Kraugle at sinasabi nito na gagawin niya yan. Sinasabi ng mga anchor na natapos na rin ang isang buwang schedule. Bago ang closing ceremony, in-announce nila ang panghuling resulta. Ang second Satisfy International Competition, ang overall first ay ang Russia. Lahat ay nagsaya para sa pinakamalakas na bansa ng second international competition. Sinasabi ng kalbo na mag-enjoy siya ng kaunti, kung ang bayani ng Russia ay nahulog, siya ang dahilan nito at pumihil sa kanya, na hindi magiging masaya. Kung may nang aabala sa iyo, tawagan niya siya si Alexander, ay haharap sa kanila. Nag-fishbomb silang dalawa. At sinasabi ni Kraugle na aalisin niya ba ang pasanin sa balikat niya. Nagpapasalamat siya dito at iiwan niya na sa kanya ito. Sa isip-isip ni Kraugle na kung iiwan niya bukas ang pinto, may pagkakataong ba talaga, Grid? Sinasabi ng host ng event na dapat nating banggitin ang mga natitirang tagumpay ni Grid. Siya lamang ang nanalo ng 5 medalya, kilala na siya ngayon bilang Kraugle Challenger. Biglang lumapit si Yura kay Grid at sinasabi nito na linisin niya ang kanyang laway. May sumisigaw at sinasabi nito kay Grid na layuan nito si Yura. Pinipigilan ni Grid ang kamay ni Yura at sinasabi nito na nararamdaman niya na sinusubukan niyang gawin na hindi maunawaan ng mga tao ang gagawin nito. Naiintindihan niya, magandang connection yung star na lumutang sa tabi ni Kraugle. Sinasabi ni Yura na bitawan niya siya. Sinasabi ni Pix Sword na sa tingin ng isang pinuno na dapat alam ang damdamin ng mga tao na hindi alam ng isang babae. Sinasabi ni Lowell na wala rin daw siyang impormasyon sa estrogen at oxytocin, which is basic information. Ito ay kahihiyan, sinasabi ng host ng event na parehong hindi kailanman naging isang romantikong relasyon. Blacksmith's Reward, Adamantium, Bloodstone, $20 million para sa publicity mula sa Hyosung Group, at lahat ng manlalaro na kabilang sa isang rangkang na bansa ay nakatanggap ng espesyal na buff. Kaya, nakatanggap din siya ng pambansang papuri. Nakangitin sinasabi ni Grid na ano ang ginagawa niya Yura. Dapat silang mag-enjoy sa paputok, ang pagdiriwang kung saan nakuha ni Grid ang maraming bagay sa wakas ay natapos na. Kahit may karagdagang magandang balita na dumating. Hinog na sa wakas ang bunga ng $10 milyong na puhunan pagkatapos ng mahigit isang taong paghihintay. Tumatawa at sinasabi ni Shin Young-woo na nanay, tatay. Sihi, ito na ang bahay nila, hindi naman makapaniwala ang mga magulang nila. Nagtataka at sinasabi ni Sihi na ang pangalang ng building ay Youngwoo Building.
Tumatawa ng parang baliw at sinasabi ni Grid na umakyat ng dahan-dahan, o magkakaroon siya ng altitude sickness. Sa isip-isip ni Grid na pwede silang lumipat dito o kahit popahan. Sa wakas ay nakakuha na siya ng matatag na pundasyon sa pananalapi. Napaisip si Grid sa sinabi ni Lowell doon sa competition, at sinasabi nito na oras na para kay King Aslan, nung sumikop sa Etnal sa tulong ng imperyo ng Seheran, at nagpakita ng kanyang mga pangil. Ang pagharap kay King Aslan ay nangangahulugang haharap sila sa Seheran. May mga kumakalat na chismis na may binabalak ang Third Prince, kaya dapat niya itong bantayan. Upang maghanda para sa malawakang digmaan, ang pagsakop sa mga Vampire City at Bayan ay kinakailangan na ngayon. Isinasaalang-alang ang posibleng koneksyon sa pagitan ng Bayan at Impyerno, dapat din nating tulungan si Yrra na lumakas. Sinasabi ni Grid na akala niya rin na naging Sword Saint lang si Kraugel. Sinasabi ni Lowell na oo, kung tama ang hula niya, lumitaw na sa wakas ang pinakamalakas na fighting class. Katatapos lang ng international competition, ngunit marami ng mga bagay na dapat gawin. Excited at sa isip-isip ni Grid na gustuhin niya man o hindi, oras na para buksan ang espesyal na bagay. Naging susi ba ang 15th legendary item? Sinasabi ni Grid na ang pag-abot sa tuktok ay hindi imposible kung hindi niya mabibigay ang 200%. May isang airplane sa himpapawid, at makikita ang nakasakay dito ay si Kraugel at ang kalbo na boring sa buhay. Binuksan ni Kraugel ang kanyang info, name, Kraugel. Level 1, job, Sword Saint, maaari mong gamitin ang anumang uri ng sword type nang walang anumang mga paghihigpit. Kapag gumagamit ng isang sword type, maaari mong ilabas ang mga nakatagong function nito. Maaari kang gumawa ng mga bagong sword technique, sa tuwing tataas ang level ng complete sword mastery, makakagawa ka ng bagong technique. Title, One Who Became a Legend. Title, East Continent's Pioneer Troll Kings. Sa isip-isip ni Kraugel na bagamat ang tanging natitira ay ang mga title, mayroon pa rin itong maraming potensyal, ang pagbabalik sa dati niyang level ay walang problema. Nagpapasalamat siya dahil sa tournament buff, pero sayang naman at natanggal na ang passive skill na Keen Senses, Composure Indomitable, 10. Dignity, 10. Insight, 10. Plus 40. Regeneration, 30. Super Sensitivity, 0.1. Ang Super Sensitivity, na isang passive skill, ay naging isang stat. Ibig sabihin ang Super Sensitivity ay pwedeng lumakas. Sa ngayon ay maaaring medyo walang kinang, ngunit ang landas sa pagiging isang ganap na nilalang na maaaring mapanatili ang Super Sensitivity sa lahat ng oras ay nabuksan. Malamang na-realize din ni Grid na may bagong chapter na nabuksan. Tutal hindi naman nahuhuli ang potential niya sa 4 na humahabol sa main story ng Satisfy. Ang God of War na si Ares, ang Black and White Sisters. At Baal's contractor na si Agnes, tulad niya at siya, sila ay mga taong matyaga na hindi titigil kapag naitakda na nila ang kanilang sarili ng isang layunin. Grid, iisa lamang ang daan tungo sa kadakilaan, kung ibang tao ang gagawa ng hakbang na yun pasulong, sa huli ay kailangan niyang subaybayan ang kanilang mga hakbang. Pero minsan, kailangan niyang sundin, parang may kalaban na naghihintay sa isang lugar na malayo. Sa paligid ng Belko Kingdom na matatagpuan sa silangan, malayo sa Riden. Sinasabi ng lalaki na nawala sa rankers list si Kraugel. Sinasabi ng isang lalaki na swerte, at tinatanong nito kung maraming libreng oras ba siya na kumuha ng loot. Malamang nakakuha lang siya ng hidden class, siya ang nagsabi sa kanya na natalo siya sa isang blacksmith. Bakit may pakialam siya sa taong mahina kaysa sayo? At batid ng lalaki na ang isang taong dati ng malakas ay naging mas malakas na ngayon. Dapat mas kabahan siya, nakalimutan niya na rin ba na natalo siya sa lalaking yun? Sir, may bad memory ka na talaga, nauutal na sinasabi ng isang lalaki na sa oras na yun, dehado siya. Kung ito ay isang pantay na larangan, mananalo siya. Sumang-ayon naman ang lalaki at sinasabi nito na totoo yan. Ngunit kailangan nating mag-ingat sa taong yun, medyo nakakatakot siya pag lumakas. Tumatawa at sinasabi ng lalaki kung ano ang gagawin nila, manginig na lang ba? Iilan lang ang mga rankers na sumali sa international competition. 1 o 2 tao lang ba ang mas malakas sa kanila? Magpadala lang ng ilang mga tao na dudurog sa kanila. Sinasabi ng lalaki na nagkakamot na naman siya, dapat naglinis siya noon sa lawa. At batid ng lalaki kung naalala niya pa ba ang dating Belto Kingdom?
Dahil sa malaking halaga ng mga pagbabayad na kailangan nilang gawin sa imperyo ng Seheran, wala silang natitirang pera para sa isang maayos na hukbo. Kaya halos walang manlalaro na nakabase sa Belto, dahil napakalakas ang kanilang private soldiers at sila, nagsisimula pa lang sila lumawak. Sa ngayon, wala silang oras para pakialaman ang mga taong yun. Sa pagdami ng mga manlalaro na nakagawa na ng Third Advancement Quest, dumarami ng husto ang Invasion Quests. Pumasok na sila sa isang era na puno ng drooling beasts. May pagkain sa lahat ng dako ngayon, nasa lupa man. O kahit sa ilalim ng tubig, kakaiba sa ilalim ng tubig. Once na nakalusot sila, magiging okay sila, ngunit siguraduhin laging may underwater breathing potion. Ito ba ang teritoryo ng sikat na water clan, ang Siren Kingdom? Ang ganda ng lugar, sinasabi ng lalaki na napakaganda, at gusto niyang sirain. Saan siya dapat magsimula upang lumabas ang serenading sounds of despair? May nagsasalita at sinasabi nito na hindi sila pumunta dito para pasayahin siya, Essen. Ang pangalang pala ng lalaki ay Essen, at batid nito na ganun ba? At batid ng nagsalita na dapat sila magtagumpay sa trabahong ito kahit anong mangyari. Pag nagalit siya at nauwi sa gulo, papatayin niya siya agad. Babae pala ang nagsasalita at batid nito na kahit ang Blood Carnival ay mga bastos, kailangan nilang tapusin ang trabahong ito. Inatasan sila na kumuha ng maraming Water Clan hearts hanggat maaari. Naghihintay na si Miss Marie, ang Empress ng Seheran. Kaya mag-focus lang dyan, pero Essen, tulad ng sinabi niya. Ang lugar na ito ay talagang maganda, sinasabi ng nakapulang buhok na lalaki na kung babaliwalain ng isa ang katotohanan yon, ito ay isang bagay. Ngunit kung nakikita niya ito, ang pagpigil ay imposible, ang mga lupain sa kabila ay hinug na sa pagkakataon, maliit ang kaharian ng Belto, at malayo pa ang mararating sa Seheran, upang maging isang imperyo na maaaring lumamon sa kontinente, dapat tayong magsumikap. Ito pala ang war god na si Ares, at sinasabi ng babae na nagbago na ang plano, kunin ang lahat ng heart, at ito pala ang black and white sister ng Blood Carnival.